Ano ba yung ano ba yung skill mo sa construction? Steelman. Sa construction, sir, ay steelman. Oh, so ibig sabihin parang sanay ka sa mga bakal. Ngayon, sa tingin mo bakit matigas yung bakal? Palagay ko ang dahilan kung bakit matigas ang bakal ay dahil siya ay metal. Ano yung masasabi mo bilang isang tindero ng balot? Pero bago ko sana sagutin yung sir, may tatanong ako eh. Baka naman haggard yung pagmumukha ko, nakakaya na sa harapan ng camera. Okay lang yan, okay lang yan. Kasi ng pawis ng konti dahil medyo napagod ako sa pag-aasikaso, sa maghapong trabaho. Pero ganun pa man, ang pagod ay hindi ko ininda ni minsan. Kapagkat meron ako pamilya na mas iniisip at mas inaalala ko bukod sa aking sarili. So yun yung pinakadahilan kung bakit nagtitinda ka ng balot, parang nagsa-sideline ka. So kahit anong hirap kakayanin. Kahit anong hirap kakayanin. Kahit sinisipon-sipon pa ako ngayon. Bagay lang yan na malayo sa bituka. Kung itinday yung sakit. Ano ba yung skill mo sa construction? Steelman. Sa construction, sir, ay steelman. Oh, so ibig sabihin parang sanay ka sa mga bakal. Ngayon, sa tingin mo bakit matigas yung bakal? Palagay ko ang dahilan kung bakit matigas ang bakal ay dahil siya ay metal. Pero ganun pa man, kahit anong tigas man ang bakal, walang matigas na bakal para sa akin. Unang-una, hindi kumakain ng kanin ang bakal. Pero ang tao katulad ko. Ilang taon ka na ba sa construction site? Sa pagkakaalala ko, sir, ang taon kung kailan naganap ang Bagyong Undoy, yun yung unang taon ko na sumabak sa construction. Saan ba yun? Saan banda? Nangyari yung Bagyong Undoy, naka-assign ako dito sa Santa Mesa, Maynila. Bali yung na yun, maraming nasisira tapos nag-hire sila ng mga construction worker tapos doon ka unang sumabak. Yes, sir. Ano yung unang trabaho mo? Steelman ba or labor lang? Hindi, sir. Kagaya ng nakararami, sir, nag-umpisa ako sa isang hamak na helper lamang. Na kung utos-utusan at batok-batukan ng mga iskil ay ganun na lamang. Balat na rin natin.
tingin mo ba paano yung anong tawag nito? Ano yung pananaw mo sa buhay bilang isang steelman? Or ano yung mga pangarap mo sa buhay bilang steelman? Ako, para sa akin, ang unang pangarap ko, alam ko hindi ko makukuha sa trabaho na to. Pero gusto ko talagang maging Ano yun? Businessman, parang ganon. eksaktong businessman, pero kagaya ng mga apartment, paupang ba? Ganon. Malay mo sa pagsisipag mo, ito yung way para makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ako sir, pambili nga man lang ng doorknob, hindi ko mabila ng doorknob yung bahay ko. Bahay ko na hindi ko pag-aari. Dahil ang bahay na yun, tinitirahan ko lang. So bilang isang ama na nagtatrabaho sa construction site, ano po yung maipapayo mo or ano yung masasabi mo sa mga kabataan ngayon na mga anak ng construction worker na parang binabasta-basta or winawasta yung mga pera na galing sa kanilang ama na hindi nila alam na gaano kahirap dito sa construction? Sa panahon natin kasi ngayon, sir, at mula pa noon sa dating panahon na ako ay wala pang pamilya, medyo hindi pa malawak ang pag-iisip. Sa bagay hanggang ngayon, hindi pa naman ganun kalawak pag-iisip ko. Pero masasabi ko lang sa mga kabataan noon, sa mga kabataan ngayon, na sana ay ano sasabihin ko? Ano ba yung maipayo mo sa kanila? Ang masasabi ko sa kanila, ang mga katulad namin na construction worker ay mababa man na antas sa paningin ng nakararami. Pero hindi kami pwedeng malitin. Ganon, tama. Tsaka yung pera na pinapadala nilang mga ama nila, dapat gastuhin nila ng maayos kasi grabe yung pagod dito sa loob ng site. Grabe yung tinutuluan yan ng singot, tapos ganun lang nila basta-basta gastuhin. Sa bagay, maging ako nung panahon na hindi pa ganun kalawak ang pag-iisip, hindi pa ganun ang ang kahalaga para sa akin. Yung pera, yung parang Pera ng mga magulang ko dahil tsaka mo na nakita yung kahalaga na ikaw na yung nandun sa sitwasyon na isang ama. So, eksakto. Kaya sa mga kabataan ngayon, unawain na lang siguro natin. Yung pinaka-the best dyan ay pangaralan natin ang mabuti. Katulad ko, hindi naman ako lumaki na kasama ang totoo kong pamilya. Lumaki lang ako sa kung sino-sino lang. Papalit-palit ng tinitiran. Swerte pa nga sila kasi sinusuportan sila sa mga magulang nila, di ba? Ginagawa ng mga ama nila kahit anong pagod, kahit anong init dito sa site para lang masuportahan yung mga pag-aaral nila, yung mga pangangailangan sa pamilya nila. So, yung masasabi mo, wag lang basta-basta ay gastuhin. Dapat pahalagahan yung perang pinapadala ng kanilang mga ama. So, yun lang yung masasabi natin sa episode na to. Naway ang mga manonood natin ay maraming natutunan sa buhay construction worker.